Ito po muna ang ihahatid ko sa inyo ngayong umaga. Siyempre po, hindi dapat mawala ito. Lagi tayo magsisimula sa ating programa nang dapat may blessing mula sa ating Panginoon. Ngayong umaga na po ito mga ka-music, meron po akong isang magandang kwento na sana po ay kapulutan natin ng aral ngayong umaga. Mga ka-music, ito po, simulan na po natin. Sino nga ba po ba dito? Sino po sa atin ang ayaw yumaman? Siyempre, lahat naman po tayo, hindi po mga ka-music. Gusto natin yan, isa yan sa kadalasan, pinagdarasal po natin sa ating poong lumikha. Mga nasa wishlist din po natin. Ang yumaman, di po ba? Iba't ibang paraan. Yung iba yumaman tumaya sa loto. Yung iba ay yumaman sa kanilang pagtatrabaho, umangat sa kanilang pwesto, madagdagan ng sahod. Iba't ibang paraan po yan mga ka-music. Pero itong bahagi po ng ating kwento ngayong araw na to, pakinggan po natin ito. Mga ka-music, meron pong isang batang lalaki na lumaki sa isang napakayamang pamilya. Isang araw, nagpasya ang kanyang ama na dalhin siya sa isang trip o biyahe upang mismong malaman niya ang klase ng buhay ng ibang tao. Ang goal ng tatay, maturuan ang kanyang anak na i-appreciate o ipagpasalamat ang anumang karangyaan na mayroon sila sa buhay. Pinuntahan nila ang isang farm o sakahan kung saan may nakatira na mahirap na pamilya at ilang araw silang namalagi doon para tumulong sa paghahanap ng pagkain at pag-aalaga sa lupain. Nang umalis na ang mag-ama sa naturang sakahan, tinanong niya ang kanyang anak kung na-enjoy ba siya o nag-enjoy ba siya sa trip nila at kung may natutunan man ito sa pamamalagi nila doon. Kaagad naman po sumagot ang bata na sabi po niya, "It was fantastic. The family is so lucky." O napakaganda, hindi po ba? Napakaswerte ng pamilyang ating binisita. Nalito ang tatay at napatanong siya sa anak kung bakit niya nasabi yun. Nagpaliwanag naman po ang bata at ito ang kanyang naging tugon. "Well, mayroon lamang tayong iisang alagang aso habang sila ay may 4 na alaga. Mayroon din silang manok. Tayo, tatay, 4 lamang tayo sa bahay habang sila ay 12. Ang daming tao na pwedeng maging kalaro. Meron po tayong pool sa bahay. Pero, meron silang ilog na katabi ng kanilang tahanan. Meron po tayong ilaw sa labas ng bahay para makita natin ang gabi. Pero ang kanilang tahanan, meron silang maaliwalas na kalangitan at magandang bituin na maari mong matitigan sa gabi. Tayo, meron po tayong pasyo. Pero sila, meron silang napakalawak na palayan na pwedeng matakbuhan hanggang sa kapusin ka na lamang ng hininga. Tayo, kailangan pa nating magtungo sa grocery store para makabili ng pagkain. Samantalang sila po, meron silang sariling tanim na prutas at gulay para pagkain sa araw-araw. Sa ating tahanan, tatay, meron po tayong napakataas na bakod upang maprotektahan ang ating bahay at ang ating pamilya. Subalit sila po, hindi po nila kailangan ng istrukturang ito dahil meron silang mga kaibigan na siyang nangangalaga sa kanila." Walang masabi ang tatay sa kanyang mga narinig na paliwanag mula sa kanyang anak. Hanggang sa sinabi po sa kanya ng bata, "Salamat tatay sa pagpapakita sa akin kung paanong mayamang makapamuhay ang ibang tao. Napakapalad nila." Mga ka-music, sa ating pong narinig na istorya, kwento ngayong umaga, ano po ang ginintoang araw sa istorya natin na natutunan? True wealth and happiness aren't measured by material belongings. Aminin po natin ito Ito po ang karaniwang panukat natin para masabing mayaman at masaya po tayo.
Pero come to think of it, isipin po natin ito. Being around the people you love, enjoying the beautiful natural environment, and having the freedom po ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay na mayroon po tayo. Alam niyo po ba mga kanyusik kung ano ang talagang nakakapukaw ng atensyon po sa istorya natin na to? Ito po ay ang mayamang buhay ay magkakaiba. Sa magkakaibang tao, a rich life can mean different things to different people. Iba-iba po tayo ng, kumbaga guhit sa ating palad. Iba-iba tayo ng kapalaran mula nang isinilang tayo sa mundo na to. Nagkataon o nagkakatalo na lamang po ang kung ano yung values and priorities po natin sa buhay, kung ano yung values, kung ano po yung mga nagiging aral natin na natututunan habang tayo ay tumatanda, habang lumilipas ang panahon, ano yung mga natutunan natin kumpara sa natutunan ng ibang tao. Pati po yung sa priorities, ano po yung mga nagiging mas prioridad na natin sa mga nakalipas na taon, sa mga taon ngayon, yung prioridad natin na pinagkaiba sa kung ano po yung prioridad naman ng ibang mga tao. If you have whatever is important to you, kung ano man po yung mga bagay na mahalaga na mayroon po kayo ngayon mga kanyusik, pamilya man po yan, good health o yung magandang kalusugan, good friends, ang inyong pong mga minamahal na mga kaibigan, wonderful job o inyong magandang trabaho, ang inyong trabahong pinagsikapan mula sa unang araw po ninyo dyan, o kung ano pa man po yan. You can always consider yourself to be wealthy. Palagi niyo pong tatandaan na kayo po ay mayaman, hindi man sa material na bagay, kundi sa mga bagay na kahit hindi po nakikita. Pagmamahal sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, pagmamahal sa inyong trabaho, kung mayroon po kayo ngayon, kahit po ano pa man yan, hindi nyo man po yan nahahawakan, hindi man po yan pera, o kung ano mga alahas na mamahalin, mga magagandang bags, mamahaling mga damit, sapatos, kahit hindi po yung mga material na bagay na yan, palagi nyo pong tatandaan mga kanyusik na kayo po ay maswerte, kayo po ay mayaman. Iba't ibang uri ng kayamanan lamang po ang mayroon ang bawat tao. Palagi niyo pong tatandaan, ang mga material po na bagay, sabi nga po nila, hindi ba, ang mga material na bagay dito sa mundong ibabaw, kapag tayo po ay pumanaw mga kanyusik, hindi mo naman yan madadala sa kabilang buhay. Huwag po ang material na bagay ang pagtuunan natin ng pansin, ang palagi nating tinitingnan sa mundo na to. Habang tayo po ay nabubuhay, bigyang pag-alala, pagmamahal, bigyan natin ng oras sa ating mga pamilya at lahat ng tao sa paligid natin na nagmamahal sa atin. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Dahil kung ano't ano man po yan, kumpara sa lahat ng mga bagay na mamahalin na nakikita natin dito sa mundong ibabaw, wala po yung halaga. Dahil ang mahalaga, yung pagmamahal po natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, at sa iba pang mga bagay na bigay sa atin ng poong may kapal, hindi po ang mga material na bagay. Yan po mga kanyusik ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong pong araw ng Lunes. Sana po ay meron tayong natutunan sa ating kwento dito. Sana po ay dalhin po natin ito sa buong araw natin na ngayong buong araw ng Lunes. Kung saan man po tayo pupunta, magtungo po tayo. Kasi man tayo magtungo, bitbitin natin ang aral ng ating kwento dito sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang ating Bible verse po ngayong araw na to mga kanyusik, Mateo 6:19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan may naninira at nagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit,
Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso.